scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang araw po sa atin lahat. At ito naman po yung lingkod Feni Cudemus dito sa ating babae migrante may kakampi ka. Ay, bakit puro lalaki ang guest ko? Ganun talaga yan. Okay, sige. Maraming salamat sa ating tatlong guests. Buksan na natin ang ating programa sa tatlong itong makakasama natin dito. Ayan. Ang nasa itaas ko nga, medyo madilim si Kuya. Ayan. Si Mr. Romel Ulep ng dating ex-OFW sa Taiwan. Yan. At syempre, itong dalawa naman na ito, magwapo naman din, ay galing, nandun sila, ngayon po ay nandun sila sa Kuwait. Si Mr. Freddy Ray DZ Marso, ang OFW na nasa Kuwait. At ganoon din naman, Prince Rebo Corky Yongko. Yes sir, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po. Okay, ikaw nga muna Sir Romel ang magsalita. Batiin mo yung mga kasamahan mo dyan. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating mga kasamahan, mga ex-OFWs at mga advocates na tumutulong sa ating mga distressed OFW sa iba't ibang bansa. Magtulong-tulong po tayo mga kapwa-OFW para tulungan ang ating mga kababayan. Thank you po. Yan. So, Der, ikaw galing ng Taiwan. Ilan taong ka sa Taiwan, Sir Romel? 2 years lang po, ma'am, kasi nung panahon na ako yung nasa Taiwan, mahigpit pa ang Taiwan noon, uso pa yung change name noon. Ay, oo. Oo nga. Kaya hindi na ako bumalik dahil masyadong malaki yung gastos pagdating sa change name. Ngayon hindi na, kuya. Baka may mga papadala ka, sabihin mo. Ay, marami pong nag-a-apply, marami pong gustong mag-apply, pero naghahanap pa ako ng magandang Bibigyan ko kayo. Basta magre-register lang naman, walang placement fee ito maganda, 'di ba? Well, mamaya tayo mag-usap diyan. Ikaw naman, sige, puntahan naman natin si Kuya Corky. Bagong-bago siya dito sa ating programa ngayon. Kuya Corky, kamusta? Yes, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Saan bansa man tayo naroon ngayon. Magandang hapon sa iyo, Ate Pe, kay Sir Romel, kay Sir Freddy. Yan. Thank you so much po. Nandito po ako ngayon sa bansang Kuwait. Okay naman po, bagamat napakainit. Siyempre. Pero siyempre, tuloy lang, laban-laban lang. Laban lang, RB. Okay, at siyempre, Freddy Ray, batiin mo ang mga kasamahan natin. Magandang hapon po sa lahat. Dito sa amin sa tanghali. Umaga pa dito pala sa tanghali pa lang dito sa Kuwait. Dito sa inyo, hapon na. Oo. Sa mga kababayan natin sa ibang bansa, magandang gabi din. Maraming salamat sa pagkakataon na ito dahil at least magkakaroon tayo ng talakayan ulit para sa pagtulong sa mga kapwa nating OFW sa buong mundo. Iyan. Alam ko ba, sa inyong dalawa na nasa Kuwait, alam kong kayo ay tumutulong sa ating mga kababayan. At kayo yung mga advocates ng ating mga OFWs, no? Kunyari, punta natin si Sir Corky. Sir Corky, ilang taong ka na ba dyan? Yon, katulad ng nasabi ko, bago-bago pa lang, 20 years pa lang. Pero, siyempre, sa 20 years natin, katulad ng nasabi mo rin, Ma'am Pe, na marami rin tayong tinutulungan. Hindi lang po tayo basta nandito para magtrabaho. Siyempre, marami tayong kapwa OFW na alam naman natin na kahit nasa abroad, akala kasi nung nasa Pinas ay iba okay ang buhay. Pero hindi naman po magsasabi yan na naghihirap yan. Diba? So, yun din ang mga tinutulungan natin. Tayo po connected din po sa ating embahada ng Kuwait. Yan. Siguro sa susunod Kuya Corky, gusto namin turuan nyo kami paano ba yung proseso dyan sa dyan sa ating mga embahada. Siguro sa susunod kasi gusto ni Ma'am Cora, kilala niyo ba si Ma'am Cora Corazon Alma de Leon? Siya kasi yung dating DSWD Secretary. Gusto niya yung proseso at gusto niya makausap kayo through online pa rin, Sa mga susunod siguro, Kuya Corky, Sure. Okay. So, siyempre, dyan din si Freddy Ray. Ikaw, Sir Freddy, ilang taong ka na dyan? Mag-17. Mas madami si Corky. Okay.
17 years. Sa Kuwait lang yan, ha? Ibig sabihin, may Saudi Opo, Arabia Kuwait pa lang. yan, eh, di ba? Sa Saudi, nakasampung taon ako sa Saudi. Ayun, mas matanda sa sa'yo, Kuya Corky. Patandaan na lang, wag na yung wag na yung dami nung pinagtatrabahuan, eh, no? Sige. Okay, so, tatanungin ko sa inyo mamaya, nakakausapin ko lang si Sir Romel. Sir Romel, ikaw, galing kang Taiwan. Bakit Yes, ka tumigil mag-Taiwan? Di ba, sabi ko nga, mahirap ang proseso nung araw. Kailangan malaki yung gastos mo na may 100,000 para lang makabalik ka. Magpapalit ka ng pangalan, ganyan. Kaya hindi na ako bumalik ng Taiwan. Ano na ang trabaho mo ngayon dyan? Nagpo-furniture po ako ngayon dito. Okay, maganda na rin yun, di ba? Pero ang tanong natin, ang dami dyan sa inyo na lugar na gusto talaga pumunta ng Taiwan. Ang dami ngayon nangangailangan. Yes po. Mapunta ng Taiwan. Usap po tayo, ma'am, kung saan magandang papuntahin yung ating mga aplikante para sa Taiwan. Actually, kababalik lang ulit ng pinsan ko, nagbakasyon lang, bumalik ulit ng Taiwan. Nasa 12 years na din siya doon sa Taiwan. Ngayon, maganda-ganda na, di katulad dati, ano. Tsaka, wala nang placement fee ngayon. That's ethical recruitment kasi, wala na. Okay, so, Dati po, 120. ay, oo, ang mahal nun, dati. Pero ngayon, balikan natin si itong mga taga-Kuwait ka, Kuya Romel, no? Kuya Corky, bakit ba hindi ka na lang magtrabaho? Ba't ka pa tumutulong? Ha? Sabi nga, nasa puso na rin natin siguro. Katulad mo, Ma'am Ped, no? Ginagawa mo rin itong ganitong gawain na to is para makatulong din sa mga ano. Siguro nasa puso at dugo isipan na natin ng tumulong. Katulad ni Sir Fred na ako tumutulong din. Humihina ka, Kuya. Humihina yung sounds mo. Yan. Okay na po? Okay na po. Ulitin mo yung sinabi mo, Kuya. Yan. Yung katulad ng nasabi ko, katulad niyo po, Ma'am Pe, no? Yung ginagawa mo tong programa na to, hindi lang naman po, siyempre, di ba, para makapag-share, makatulong din sa mga kapwa natin Pilipino, OFW. So, kung pagtulong din po, siguro po nasa puso, isipan, dugo na po natin ito, no? Ganun din, mas lalo na si Sir Fred, no? Kasi siyempre, kasama ko dito sa Kuwait yan, eh. Nakikita ko kung gaano kumilos yan, umaksyon yan, trumabaho ng mga taong tinutulungan. Ay grabe, kaya saludo rin ako dyan. So, Pinahihirapan ako niyan, Kuya Corky. Alam mo ba yon? Paprocess niya, ibabato sa akin ganyan, no? Oh, ganun yan. Okay. Actually, yung mas marami siyang alam talaga. Sa kanya lang actually yung nagtatanong eh. So, mas marami siyang alam when it comes po sa pag-process para sa embahada natin. Yun. Yun ang gusto malaman natin. Siguro sa mga susunod, himay-himayin natin paano nga ba ipinoprocess yung mga papeles ng mga OFW dyan sa ating mga embahada. Ano po? Diba? O baka may Sir Freddy, ikaw siguro mas malapit ka rin sa parang embahada natin. Oo. Totoo po yung sinabi. Okay, kamusta ka naman? Totoo yung sinabi nyo kasi last, Lunes yata, tama, Lunes. Last month din pumunta ko doon, di ba? Medyo, hindi naman hindi naman ako nakipag-away. Muntik na. Kasi, di ba kasi may tinutulok kayo kay ganito po, yun. Ang sinasabi ko nga kay Vice Corky, may proseso kasi na ginagawa talaga, totoo yun. Yung URAF kung tawagin, so, kaya ako nagpunta ng UWA para linawin ko kung yun bang dating URAF form na ginagamit, para bang ni-revise o hindi. Yung naka-assign doon, wala si Lovely kasi namatay ang tatay. So, yung pumalit sa kanya, medyo yung dating kasi para bang kakaiba. Hindi siya approachable. Oo. Hindi siya approachable. Kilala ko siya personally. Kasi yung yung maangas, mapapalaban siya. Sabi ko, ma'am, pumunta po ako dito para magtanong lang. Okay. Ngayon, kung hindi na pwedeng gawin ka ako yung dating ginagawa ko, wala problema. Sabihan mo lang Pumunta ako. Dito para magtanong. Kasi diba? medyo mataas yung boses eh. Sabi ko, pwede. Papapalaban siya sa akin, pero hindi ako pumayag. Kasi sabi ko, ma'am, ang gusto ko lang linawin ganito po yun. Pinakita ko yung email. Kasi dati ka ako, nung kasagsagan ng COVID, ang ginagawa ko, lahat ng tinutulungan, mayroon akong URAF form na kopya. Ibibigay sa worker kung sino man yung lalapit. Si URAF, ipipila pa niya, tapos i-email ko sa dyan. Kumait. Yun yung email eh. Kasi siyang in charge. Nung pumunta nga ako, doon tanong ako, medyo, yung dating kasi ng salita niya, iba maangas eh. Ay, hindi. Sabi ko, ma'am, pumunta po ako dito. Bago pa lang yan eh. Ba't yan na siya, ma'am, pero hindi niya natin trabaho yan.
dati siya sa SSS. Na-promote lang. Okay. Kaya lang, kasi totoo pa kaya yung mga tao nakita ko doon, sinasabihan ko, sabi, ano problema nyo? Lumalapit sa akin, in-advisean ko. Kasi yun ang gawain ko eh. Sabi ko, hindi po mawawala sa mga kababayan natin yung nagsasalita na, wala ka naman maasahan dyan sa embassy kasi ganito yan eh. Pero ngayon, tanong ko sa inyong tatlo lahat. Sige, mahabayin ko ito, Fred. Oo. Ang gusto ko Opo, ngayon malaman sa inyo, di ba? Tumutulong na nga tayo. Pero may mga organization kayo, di ba? Si Romel din, gano'n, Opo. sigurado, nandun siya Opo. ngayon sa Pangasinan, pero meron siya mga organization. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kailangan namin kumita, ha? Sabi nga kumita, yan si Corky, diretso yan, nako. Kailangan ng mga pamilya dito, tutulong din sa inyo, di ba? Sa pagtrabaho. Ano ba'y pwede nyo sabihin na, eto ang pwede nyong gawin para kayo ay kumita rin at makatulong kayo sa mga OFW. Si ano muna, si Corky. Since ikaw yung Yes. nasa ano naman ino-offer mo, oy, makapagtrabaho naman, reintegration naman, yung mga ganon. Paano? Yes, unang-una po, siyempre po, yung mga tumutulong, yung gumagawa ng mga advokasya na para tumulong nga sa kapwa OFW, siyempre po, bago din tayo tumulong, ito po siguro, hindi naman to, tama naman siguro to na, bago tayo tumulong, tulungan muna natin sarili natin. Yes, So, yung sinasabi na yung tipong kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. So, ikaw naman yung baka mauubusan. malubog or mabaon or, di ba? So, dito po sa aming organization, hindi lang po yung pagtulong. Siyempre, pagtutulong ka, dapat meron ka ring sapat na income na alam mong tutulong ka kasi pag tumulong ka, imposible hindi ka gagastos. Correct. Siyempre, may pabiyahe-biyahe mo, pupunta ka. So, Tulong dapat yung- meron kang another source of income na tinatawag. Yes, oo. Di ba? Katulad Tama. dito sa Kuwait po, no? Kaya tinuturo po natin yung mga financial literacy. So katulad dito sa Kuwait, marami po dito yung nawalan ng trabaho. Ay grabe. Nawalan ng talaga? trabaho, natanggal, na-terminate, napauwi. So kung ang source of income mo ay isa lang, tapos ginagawa, naku po, paano ng pamilya mo? Hindi po naman, hindi naman siguro yung tinulungan mo, ay aasahan mo rin na tulungan ka. Hindi po lahat ng natulungan ay matutulungan ka rin. Diba? So may kusa rin yan. So, mas maganda, prepared tayo doon. So, may trabaho ka, just in case mawalan kang trabaho, meron kang another source of income. So, yun po yung tinuturo natin. So, Yun. bago tayo tumulong, meron tayo ding sapat na kakayahan. Yun. Yun. So, pwedeng turuan ng mga pamilya, ano po, sir? Di ba? Yes. Yan. Mm. Okay, tingnan naman namin. Si Sir Romel kasi nandito na siya sa Pilipinas. So, Sir Romel, ikaw ba ay nag-organize din dito ngayon, dito sa Pangasinan? Yes, ma'am. Since 2008, may association na kami dito. Actually, nagsimula ako na tumulong dahil yung yung anak ko kasi naging scholar ng OWA. Mm-mm. Parang gusto ko ring maibalik sa kapwa ko OFW kung ano yung naranasan ng family ko para natulungan ng OWA. Kaya nagsimula rin ako na magbuo ng organization para nang sa ganon na makatulong din sa ating mga kapwa OFW na mga umuwi, distressman or yung mga nagburgot, ganyan. Nagbibigay din tayo ng mga kunting mga payo na makakatulong sa kanila. Yun, maganda. Pero ang tanong natin, ilan ang miyembro mo, Kuya Romel? Yung first association na hawak ko noon, umabot na kami ng 1,000 plus yung member. Kaya lang, tapos na yung ko doon, yung term ko doon. So, mayroon ulit akong panibagong na organization. Nasa 200 pa lang itong bagong organization. Okay. Kanino itong United Pangasinan Saudi Workers Association? Kanino to? Sir Ray? Ready? Kaya Sa sa amin- Romel po yan. Kay Romel. Yan. Kaya nga, Ito yung bago yan ang natin gusto kong organization. natin. So yan, ang sinasabi lang natin dito, kailangan talaga ino-organize sa mga tao, ano sir? Diba? Ay. Oo. So, siguro ay mas maganda nga yung nakatipo ng ganyan, ano, kaysa naman doon sa buhag-hag ang mga tao, alam naman natin yan. Pero kung tatanungin natin si Kuya Corky, ano ang may sasabi mo sa amin? Nandito kami sa Pilipinas, bilang mga pamilyang naiwan, o kami nila Kuya Romel, ano na yung pwede namin kayang gawin na pwedeng makatulong naman sa mga katulad ninyong nandyan? Ibig sabihin, kung ikaw ay asawa mo ay nandito na iwan,
Ano yung pwede namin gawin? O si Freddy din, ano yung pwede namin gawin para makatulong kami sa aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa? Yes. Para sa mga taga-Pilipinas, yung may mga OFW, siyempre yung pamilya na sa Pilipinas, mas maganda rin po, hindi natin kasi alam yung buhay niya sa abroad. So mas maganda po yung pinapadala ng ating kababayan sa Pilipinas ay dapat po yung nag-grow din. Yung kasi yung pagpapadala kasi, actually meron nga ako kasabihan dyan na padala kang 20,000 kulang, 30,000 kulang, 50,000 kulang, 100,000 sobra yan. But ang tanong, sosoli kaya yan? Hindi. Diba hindi? So dapat, Upusin ko yan pag ako. nagkulang, no? Oo. Wala nagsasabing sobra eh. Wala. Nakakainas ka naman, Tay Romel, Kuya Romel. Ang padala mo, lagi sobra. Yes Wala po. naman sigurong ganun, no? Diba? So, mas maganda yung Naging kulang po. pinaghihirapan, yung tipong pinadala ni Sir Romel na 50,000 o 20,000 na padala, tapos alam ng sobra, no? Alam sobra. Pag uwi ng Pilipinas ni Sir Romel, magugulat talaga siya, sasabihin ng pamilya niya, nakakainis ka, Tay Romel, Sir Romel, kasi yung padala mo lagi sobra. Ayan, meron ka ng convenience store. Ayun, Diba? ang sarap Sarap, nung diba? pakinggan. Naman pakinggan. Yes. So, pag uwi mo, ayan, meron ka ng 5 bedrooms. Alam mo sobra yung pinadala mo, meron ka ng kahit May maliit makikita na ka. tindahan. Oo, tama. Pagdating ng araw, yung perang pinadala mo, mawalan man tayo ng trabaho, meron kang tuloy-tuloy na income. So, yun po yung point ko. Diba? Pero Yan, ano yun nga, yung tinatawag na makabagong one tamad. Yung tipong Yun, wala ka nang oo. ginagawa, pero tuloy-tuloy yung income. parang gano'n din ako. Ako kasi, naiwan ako sa Pilipinas naman. Ang husband ko naman ang lumabas. Ngayon, akala nila wala ako naiipon kasi tahimik lang, di ba? O, di ba, ayaw pa nga ako pagtrabahuhin kasi ba mga bata. Yung pala, pagdating dito, ako naman magtatrabaho, di ba? Pero tama ka. Gusto ko yung sabihin siya, kunyari si Kuya Romel, si Freddy Ray, tsaka si Corky, ano yung masasabi ninyo sa pamilya na pwede namin gawin na makakatulong din sa inyo on reintegration? Halimbawa, ikaw, Freddy, ano yung alam mo na pwedeng pagkakitaan ng pamilya mo dito? Base doon sa pagdagawa sa family ni Pastor Hip, tama po yung yung magkakaroon dyan ng reintegration para yung mga pamilya na maturuan sila kung paano kumita. Kasi yung reintegration na sinasabi ni Pastor Hip, maganda po yun. Kasi para yung si worker, pag umalis halimbawa sa bansa pinapasukan niya, pagdating niya ng Pilipinas, meron siyang pwede pagkakitaan o yung pamilya niya may pinagkakakitaan. Dapat talaga po i-implement yun. I-educate yung mga dyan. Kasi ang problema kasi sa gobyerno natin, sa FW dyan sa Pilipinas, yung wala silang binibigay ba na kasi katulad dyan, mag-o-offer sila ng, ang tawag doon, yung pagkabuhayan, Livelihood. hindi naman sapat. Tapos, sige po, Wala lang. di ba yung sa Diba? kayo partner, di ba yung integration maganda talaga yun, dapat magkaroon, may educate yung mga pamilya dyan sa Pilipinas para may pagkakitaan. Ganito po. Sige, Romel. During our seminar last 2 weeks ago diyan sa Manila. Sa OWA yan? Sa OWA? Hindi po, private po sa NGO po. Mm-mm. Sa AWO. Mm-mm. Ang suggestion po kasi namin, ma'am, kailangan yung financial literacy dapat sinasama yung family Oo nga. ng OFW para matuto si family na naiwan dito sa Pilipinas kung paano niya i-handle yung kita ng kanyang asawa doon sa ibang bansa. Kaya dapat maturuan din sila. Kaya dapat nga, ang suggestion namin, maisama siya sa PIDOS, kasama dapat yung family sa PIDOS. Kasi mayroon kaming na-encounter na mga nagpapatulong sa akin, hindi nila alam kung nasaan mismo yung kanilang asawa. Ayun. Basta alam lang, nagpunta ng Saudi, hindi alam kung saan parte ng Saudi, kung sino yung amo, asan yung kontrata, mga wala yon. So, ang suggestion namin, sana, pagdating doon sa PIDOS, isinasama yung family at isama sa financial literacy, kasama yung family na mag-a-attend ng seminar. Yun, oo nga. Si ano naman, sige, so yun ang suggestion mo. Sir, baka pwedeng mag-ano kayo ng payos sa inyong grupo, Pwede rin, Sir Romel. pwede rin. Pwede kayo Pwede mag-request rin po. sa DMW para mas maganda. Sabihan nyo ako kasi kapartner din natin sila. Okay, sige. Meron pa po tayong mayroon pa po akong isang suggestion kay
actually naipasa na namin kay Secretary Hans Kaknak. Mhm. Yung sinasabi natin kasi na reintegration, parang ano lang yun, parang solution lang yun eh. Mhm. Kaya ang gusto sana namin mangyari sa reintegration is yung sustainable reintegration. Mhm. Makalikasan pati tuloy, kuya, di ba? Opo. Mhm. Sustainable reintegration. Hindi yung magbibigay ka lang bibigyan mo lang sila ng 10,000, reintegration na yon. Ay, hindi. Kasi lang yung 10,000, ano lang mangyayari doon. Kaya nag-usap kami ni Pastor, Sir Freddy, ano lang pangalan, Pastor? Si Bantugan. Si Pastor, Bantugan. Si Guillermo Bantugan. Oo. Na yun yung ina-advocacy namin ngayon, yun yung nilalakad namin ngayon, na sana makausap namin si Secretary Hans Kakdak para isulong yung Sustainable Reintegration Program na sila pastor yung kumbaga sila yung magsiseminar, sila yung mag-training. Oo, pwede yan. Sige. Pwede lang i-request yan pala. Oo, naalala ko. Pwede natin i-request Opo. yan, sir. Kaya Siguro po, mag-uusap nire-request po tayo. namin. Opo. Okay. Si Corky kasi may social siya. O, tingnan mo. Mukhang makabago naman kay Corky eh. Sir Corky, ikaw. Kung ikaw naman ang tatanungin namin, anong klaseng reintegration ang gusto mong ibigay sa amin dito sa Pilipinas? Kung ikaw ang tatanungin. Katulad ng nasabi ni Sir Romel, no, maganda yung ano yun. Pero actually, marami na rin tayo mga organization, katulad nga dito sa Prince Rebo, no, nagtuturo po ng mga financial literacy. Kasi minsan, kumbaga, tayo na lang din minsan intindi, no, napaka-busy nila, let's say sa PIDOS, kung ma-accommodate ba yung gano'n, nakasama yung family. So, meron din mga pwedeng private o di kaya yung mga private, yung ganito, yung mga organization na kung saan naglalayong nagtuturo din ng mga financial literacy para sinasabi na matuto yung mga kasama natin o mga pamilya natin sa Pilipinas kung paano i-handle yung hard-earned money nila. Kung paano palalaguin. So, para during dumating man yung time na wala tayong trabaho, so masusustain yung yung pangangailangan nila. Yan. So, meron din tayo. Ako, pwede kong i-suggest din talaga sa mga organization ng mga bawat natin, pwede tayong mag-conduct. Yun naman po ay libre lang din naman po na ginagawa na ating So, pwede din po kami mag-share. Makakatulong. Sure. Sir Corky, ganito. Siguro pwede nating pag-usapan yan. Ako, sure ko na meron naman akong place na pwedeng pagbigyan. Meron tayong mga partner na pwede magbigay ng place to stay, di ba? So maganda, pagplanuhin yung ayang Kuya Corky, tingnan natin kung paano tayo makapag-ayos with the Prince Rebo, no? Di ba? Yung pamilya naman ang ating i-organize, katulad nila Romel, di ba? Yan, mas maganda. Kasi sabi ba na, kasi lagi daw tayo nag-uusap, puro kayo nasa abroad naman yung pinag-uusapan ninyo eh. Gusto nyo, puro OFW lang daw. Ito nakalagay dito, puro OFW lang gusto nyo eh. Pamilya, paano? Pagsagutin mo nga muna yun sa kanila, Kuya Corky. Kasi di ba lagi natin pinag-usapan kay mga OFW ang dapat kumuha ng ganito, di ba? Sa Prince Rebo natin, every Saturday. Ngayon, paano yung pamilya daw? O actually, Kuya Corky? Yes, katulad ng sabi ko nga, dito sa bansang Kuwait o sa ibang countryman, laganap na po yung mga nagtuturo ng financial literacy. Marami po yan. Ang kailangan lang din, ma-impart talaga ang family. Mas maganda, kung let's say, akong OFW, sasabihin ko na sa family ko. Or, kung hindi man, yung mismo family mo, na sila mismo gumagawa din ng aksyon na magandang mag-join or mag-attend sa mga financial literacy. Hahanapin lang natin yung tamang tao or organization na kung saan makakaadalo tayo sa mga ganon. Diba? So marami naman din po. Siguro one time pag-usapan natin, Prince Rebo plus kami, plus sila Kuya Romel, dito sa Pilipinas naman ang pag-meeting na, pagbibigay ng mga literacy ganyan. Para at least alam din namin kung paano ba pangalagaan ng pera namin, di ba? Yung mga ganon. Kuya Corky, what do you think? Yes, tama po yun. Pero pag ako po, katulad ko po, so umuwi naman kami every year. So January, mga ganon. So pwede rin naman yung mga nandiyan sa Pilipinas na meron naman tayong opisina dyan sa Pinas din. So pwede rin naman na i-inform natin, ilalatag lang natin sa kanila. Or kung talagang gusto kagad magawa, pwede naman lahat naman po karamihan ngayon online. So via Zoom pwede naman. At least relax ka pa sa bahay mo. May gusto po siguro. May gusto si Kuya Romel. Pwede rin po siguro na
ang nangyayari kasi, yung mga kapwa nating mga family dito sa Pilipinas, minsan hindi nila binibigyan ng importansya yung financial Literacy. literacy. So, Correct. siguro, para makatulong, para ma-implement talaga yan, i-encourage ni OFW yung mismong family niya na mag-attend ng mga financial literacy. Yun. Kasi Tama. kahit Tama. naman Tama sabihin yun. natin ng sabihan yung mga family, minsan kasi hindi talaga sila cooperative eh. Tama. Tama. Kaya siguro mas maganda kung si OFW mismo yung mag-encourage sa kanyang family na umattend sa mga seminar ng financial literacy. Tama. Tama. Sa iba kasi tinatamad Opo, eh, di ba? May pera naman Opo. ako eh, bakit ba ako attend dyan, no, Kuya Corky, di ba? Opo. Kaya ibang Ganun po. pamilya. Tama din naman. Pero kung meron pong advice yung si OFW, hindi pwedeng hindi sila attend kasi Wala kang, siya yung ano, kumikita, siya oo. po yung naghahanap buhay. Wala kang Susunod at remittance, susunod po di sila. ba? Parang ganyan, wala kang remittance. Sige, di ka attend, walang remittance. No, Kuya Oo. Corky, sabi nga ay kailangan lang natin ay ano talaga mag-organisa katulad ng ginagawa niyo Kuya Romel, di ba? Ano masasabi mo doon, Kuya Corky? Sige nga. Yun, katulad ng nasabi ko, kasi minsan din po ang tao, maraming dahilan. Kaya Diba? po. Laging may dahilan yan. Busy, pero ang tanong, productive ba ang pagka-busy? Diba? Yun, So, totoo mahirap yan. i-please. Mhm. Diba? When it comes kasi sa usaping financial literacy o yung pagyaman, di kayo, nagiging ano sila maraming reason. Ang gusto kasi nila instant. Diba? Yung gusto kaya, nakaganyan lang, nakatanghod lang, diba? So, sorry po wala naman po tayong pinapatamaan or ano. Pero yun po kasi yung mostly nangyayari. Kaya tama si Sir Romel din, si Sir Fred na kahit pa ma-literate or ma-motivate ang isang OFW, pero family niya sa Pinas hindi na impart sa ganitong gawain, ay hindi rin po magiging ano. Di ba kasama, sabi nga po, ang success ay kasama ang pamilya. Yan, tama. Siguro ngayon mag-ano na tayo, mag-usap-usap para meeting no? Siguro ang pag-usapan natin ngayon ay we organize the families here back home, di ba? Organisahin namin habang kayo dyan sa abroad ay nag-organisa rin ng mga sarili-sarili yung organization dyan. Siguro yun ang isang maganda. Anong tingin mo doon, Kuya Romel? Okay po yun, ma'am. Tulong-tulong lang po tayo kasi sa nakikita ko nga po, kung hindi tayo magtutulungan, walang patutunguhan talaga yung OFW. Ang laki nating sektor, napakalaki ang sektor ng OFW. Pero sa nakikita natin na pag-iiwanan talaga po siya. Sige. Nawawa po yung mga family po na naiwan sa Pilipinas. Okay. At siyempre, siguro sa pamamagitan din ni Sir Corky, pwede mong sabihin sa ating mga OFW at sa inyong mga pamilyang nandito sa Pilipinas, anong masasabi mo dyan, Kuya Corky? Anong mga messages mo sa kanila? So again po, yung katulad na si mas magandang ma-involve by part ang bawat pamilya na especially sa mga ganitong gawain, 'di ba, sa mga usaping yung pagtatalakay na about sa sa financial literacy para yung hard-earned money ng kapwa natin or pamilya natin na sa abroad ay talagang yung maging mag-grow, 'di ba? Siyempre ayaw naman yan umuwi na maging luwaan. Kaya nga po umalis ng Pilipinas para sa kanilang pamilya. Pero hindi po niya kaya mag-isa yun. Kailangan po ng tulong ng pamilya ng bawat Pilipino. At saka siguro maganda rin yung ginagawa ni Kuya Romel. Tsaka kayo, no, na inoorganisa ang mga tao para magkaroon ng isang organisasyon, di ba? Mas maganda kasi pag marami tayo, maraming boses. Right ba, Parady Ray? Yes po. Tama ba? Yes po. Ang isang suggestion ko dapat sana sa mga bawat bayan kasi maging sino man yung nilalagay nila kasi 'di ba may mga OFW club, 'di ba? Katulad Brother Ramel, Partner Ramel, yan tama yung ginagawa niya. Sana sa ibang bayan ganyan din. Oo nga. Na yung leader na tumatayo para sa OFW tumikilos talaga at ini-implement yung dapat para sa mga pamilya. Ang nagiging problema po kasi yan, katulad sa hindi siya kung saan ako lumaki. May OFW presidente doon, hindi naman siya tumutulong. Like for example, kapag may mga kasakit, mayroong sumakabilang buhay, hindi naman nila tinutulungan, tapos ibabato lahat sa akin, tapos doon sa Pilipinas, hindi naman nila tutulungan, dumating na si Bangkay sa Pilipinas, wala man lang exchange na tulong. Di ba ang hirap ng ganun? Sana mismo magsisimula sa kung saan kang barangay o bayan, yung OFW president na nakalagay dyan, dapat kumilos.
hindi yung nakaupo lang kung may sahod ba yun o wala. Eh, Pero wala tanggap pa na naman. niya yung tungkulin niya na para matulungan yung pamilya ng OFW. Sana sa mga barangay, no? Meron talagang Yung sa OFW bayan, yung sa desk. bayan, may kanya-kanyang association sila, pero kung kagaya sila ni partner Romel, maganda. Kaso sa ibang bayan dyan, tsaka barangay, wala eh. Puro nakatagod yung kamay, puro asa sa Yun ang bigyan sisimulan ng ayuda. natin ngayon. Through you, Kuya Freddy, Kuya Corky, at Romel. Pagtulungan-tulungan din natin, di ba? Parang ganun. Yun. Oh, sige, medyo wala na naman tayong oras. Alam ko nagpapahinga kayo ngayong araw na ito. Katulad yan, kinulit-kulit ko kayo. Pero alam nyo, napakaganda ng usapan natin at marami namang nanonood sa atin, no? Ayan, si Jun Ansores ay sumasaludo sa inyo kasi nga talagang gusto natin tumulong sa kanila, di ba? Pero siguro bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Unahin natin si Sir Romel. Sir Romel, may mga gusto ka bang banggitin o sabihin sa ating mga nanonood, particular yung ating mga OFW at yung pamilya nila? Kayo po ang bahala magsabi. Sige po, Sir. Sir Romel. At yun po, para po sa ating mga OFW, kapo-OFW, at saka sa mga family po. Para po sa mga family, ingatan po natin yung mga hard-earned money po ng ating mga OFW. kapamilya na nasa abroad kasi hindi nyo po alam kung gaano kahirap po ang nasa ibang bansa. Ang alam kasi natin, pag nasa ibang bansa, malaki ang kita, maraming pera, pero kung mararanasan nyo lang po yung pagiging isang OFW, napakahirap po. Kaya po, payo ko lang po, ingatan po natin ang mga hard-earned money ng ating mga pamilya at ipagdasal po natin lagi sila na sana lagi silang malayo sa kapahamakan sa sakit. Para na sa ganon, tuloy-tuloy yung tulong na ibibigay nila sa ating mga family. Mhm. At saka tamang-tama, organisahin ang bawat pamilyang naiiwan dito sa Pilipinas. No? So, thank you, Sir Romel, ha? Pag-usapan pa rin natin yung iba, ha? Okay. Yes, ma'am. So, punta natin si Kuya Corky. Kuya Corky, may mga messages ka ba sa ating mga kababayan, na lalo na yung pamilya natin dito sa Pilipinas at doon sa mga OFW o yung mga magsisimula pa lang maging OFW? Kuya Corky. Yes po, yun. Katulad ng nasabi ni Sir Romel, dagdagan ko lang. Sabi nga, mahirap nga daw po yung buhay bilang OFW. Kahit naman po siguro sabihin nating madali ang buhay niya, masarap ang buhay sa abroad. Pero pag uwi ng Pilipinas, yung income niya, hindi yun makukuha ng habang nasa Pilipinas ka. So wala na, ibig sabihin makakat na siya. So paano yung pag nasa Pilipinas na? Kaya mas maganda, again, uulitin ko, dapat ini-involve na rin dito yung family natin. Katulad ko po, yung panganay kong lalaki, no? So dito, pinapajoin ko na rin sa mga ganitong gawain. Kaya bata pa lang at the age of 21, talaga Alam niya na ano na siya, na sabi niya nga kapag ako nakapag-start na daddy magtrabaho, gagawin ko kagad din yan yung mga ginagawa mo. Tama. So, ayun. Okay. Totoo naman yan, no, Sir Corky, yung ikaw mismo mag-start, susunod sa'yo yung mga ano mo yung mga susunod mo siblings, yung pamilya mo susunod sa'yo di ba? Yes. Mm-hmm. So, maraming salamat sa'yo, Corky. Si Kuya Freddy, kamusta na pamilya mo? Sa akin naman, katulad ng sinabi nila, tama po yun. Ako naman, ang masasabi ko lang sa mga pamilya dyan na sa Pilipinas, ang OFW, dapat yung mga anak na pinag-aaral, mag-focus pag-aaral. Sabihin, pahalagahan nila yung pinapadala sa kanilang pera sa pag-aaral nila. Katulad sa akin, 3 estudyante ko. Napapasalamat ako kay Lord dahil yung dalawa may sponsor, kumbaga parang scholar sila. So, kasi mahirap para sa aming OFW, 3 estudyante mo, na para matugunan mo yung pangangailangan. Kaya dapat talaga magtulungan yung pamilya na nasa Pilipinas at saka yung nasa ibang bansa, magtulungan. Makaisip din ng paraan para kumita, para may dagdag suporta sa pamilya. Basta ang mga bata na nandiyan sa Pilipinas na nag-aaral, dapat focus sa pag-aaral para hindi masayang yung pirang pinapadala pampaaral sa mga pamilya. Parang gano'n. Yun po yun. Tapos, hopefully na sa ibang pagkakataon, ma'am, yung tulad na sinabi ni Pastor Hilban Tugan, makasama natin siya para mai-discuss sa atin yung sinasabi niya sa integration na ano. Opo, yun po. Maganda po yung sinasabi sa akin. So yun po yun. Ingat po lahat. God bless. Okay, maraming salamat sa inyo. Kung marami tayong natutunan sa inyo at maraming nanood pa rin sa atin dahil
napaka-importante talaga. Nawala si Kuya Romel? Napaka-importante talaga ng samahan ng bawat isa, di ba? Ikaw OFW, pamilya, dapat magkakasama yan, di ba? Kaya alam ko namang napakahirap po ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya dapat pahalagahan natin ang pera nating natatanggap dito sa Pilipinas at pahalagahan natin ang bawat sentimo na ipapadala ng mga mahal natin sa buhay. Marami pong salamat. Ito po ang lingkod Feni Cudemus, kasama natin Freddy Ray, DC Marzo, Sir Gorky Yanko, and of course, Sir Romel na dating OFW in Taiwan. Marami pong salamat sa inyo. Bye-bye po. Muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa. Babaeng migrante, may kakampi ka. Ang programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, Dito sa Kakampi Online, may kakampi ka. Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. sa inyo